paalala ko na sa inyo na dito sa mga bahaging ito, nagsimula na pong mag-distribute itong si Joshua doon sa mga pinangako ng Panginoon sa kanila. At kung if you notice, merong salita dito na ginamit ng Panginoon dito sa chapter na ito na ang sabi doon, verse 8. Kasi niyo, verse 8. And the Lord delivered them into the hand of Israel, who smote them and chased them to great Sidon and to Misrephoth-maim, and unto the valley of Mizpeh cast eastward, and they smote them until they left them none remaining. The word delivered, yung salitang inihatid sila ng Panginoon sa kanilang pagkatalo, is the same context. Parehong konteksto ng provision ng Diyos sa atin, sa ating mga pangangailangan. At yung pag-deliver niya sa ating mga kaaway, ay ganoon din naman ang pag-deliver niya sa ating mga pangangailangan. As He had promised dun sa isang talata, Philippians 4:19. Kaya gusto kong maintindihan po natin na ang pagkakaloob ng Diyos sa atin, hindi lang sa mga pangangailangan natin, at maging yung mga karagdagan ay bahagi ng ating buhay at paglilingkod. Ano po ibig sabihin nun? Una, i-define muna natin. Sa provision ng Diyos, meron tayong mga needs at meron tayong mga wants. Maliwanag sa Philippians 4:19 na ang supplication ng Diyos, yung obligasyon ng Panginoon na pinangako ng Diyos sa atin, sabi niya, my God shall supply all your needs. Listen, I want everybody's attention, please. My God shall supply all your needs. Hindi sinabing once, maliwanag sa atin yun. Nangangahulugan, obligasyon ng Panginoon, kinuhang obligasyon ng Diyos, na pagdating dun sa ating mga needs, ay pinangako na ng Panginoon na ipoprovide niya yan. Now, yung needs na yan, ito yung mga basic needs natin. Ito yung mga need kailangan natin para mabuhay tayo ay mag-exist, tayo ay mag-survive. At ang need na ito, ang extent nito, ay para tayo makapamuhay ng isang dissenting buhay. Now, hindi kasama dito ang wants. Nangangahulugan, God did not include all the things that we desire doon sa pangakong yun. Maliwanag po ba? Hindi ito kasama doon. Ang kasama lang dyan ay need. Ngayon, ang tanong, ano ba ang ating mga needs? Kung ang pinag-uusapan ay ang mga bagay na tayo ay kailangan makapamuhay ng maayos, makapamuhay ng disente. Ano ang mga bagay nito? Now, kung tayo sa school, tinuro sa atin na ang basic need ng tao ay food, shelter, clothing, at ngayon may dagdag, load. Ang mga Pilipino, hindi makapamuhay kung walang load. Alam ba niyo na tayo ang pinakamaraming gumagamit sa buong mundo ng cellphone? The truth is, food, shelter, clothing. Maliwanag yun. Yung food, shelter, clothing is necessary para sa isang tao, makapamuhay siya, hindi siya magutom. Maliwanag yun, ano? But one thing that is not clear sa mga tao ay yung ating paghahanap ng mga ganitong bagay ay ina-account natin doon sa ating mga pagsisikap, katulad ng mga hindi mananampalataya, thinking na ito ang pinaka-goal ng buhay. Ang mga unbeliever, sabi ng Biblia, yan ang hinahanap nila eh. Dahil nga sa hindi nila kilala ang Panginoon. Pero sa isang mananampalataya na nakakaalam ng plano ng Diyos, alam niya na itong mga bagay ito, particularly ito lang itong mga bagay pong ito, ay hindi dapat maging problema sapagkat may pangako ang Diyos. The only reason kung hindi ito aabot sa atin, kung bakit hindi ito aabot sa atin, ay kapag una, wala tayo sa Panginoon. Pangalawa, kung kahit Kristiyano tayo, pero yung isip at takbo ng buhay natin ay pareho pa rin na mga hindi mananampalataya. Kaya nga kung hindi ito maliwanag sa mga hindi Kristiyano, yun pa rin ang goal ng buhay niya. At yun ang dahilan kung bakit siya nagkakaroon ng mga pressure sa buhay, nagkakaroon ng mga stresses,
nagkakaroon ng mga problema simply because ito ang hinahabol niya. Hindi kasi niya naintindihan na, teka, merong provision ang Diyos para dyan. God had promised. Now, let me ask you, ang Diyos ba papalas ng iyong pangako? Hindi, of course. Pero ang tanong, bakit mangyayari ngayon na sa isang mananampalataya na magkakaroon siya ng problema sa mga bagay ito? Dito sa binasa natin, nakita natin na doon sa pangako ng Panginoon kay Joshua at sa lahat ng kanyang mga tao, na sa kanilang pagkikipaglaban, i-deliver ng Panginoon ang lahat ng lupang ito sa kanilang mga kamay para sila magamit nila. Maliwanag po ba yan? Now, meron isang special na bahagi dito. If you turn with me in chapter 13, nasabi talata ng Panginoon sa verse 33, sa lahat ng mga tribo, on verse 33 in chapter 13, ang sabi ng talata ng Panginoon, but unto the tribe of Levi, Moses gave not any inheritance, hindi sila binigyan. Why? The Lord God of Israel was their inheritance, as He said unto them. Merong distinction, yung pangako ng provision at pangako ng Panginoon mismo na siya ang ipinangako na ibibigay sa kanila. Now, we all know na ang mga Levites, sila yung mga nagtrabaho doon sila sa mismong templo, sa lahat ng mga assignments doon, sa kanila ibinigay. Kaya nga po, ang pagkakaiba ng kanilang provision, hindi sila binigay ng Diyos, ang Diyos mismo ang binigay niya kanyang sarili sa kanila. Sa ating panahon ngayon, ang counterpart nito ay ang mga manggagawa ng Panginoon. Sinasabi din sa New Testament na kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ay andun ang provision ng Panginoon sa iyo, hindi lang bilang isang anak ng Panginoon, kundi bilang isang naglilingkod sa Panginoon. Sapagkat ito ang pinaka-idea po niya, ito ang pinaka-prinsipyo niya. Kaya ikaw ay Levites o hindi, kaya ikaw man ay kasama sa templo o hindi. Ang dahilan kung bakit basic need lang ang pinangako ng Diyos ay simply because ito ang simpleng dahilan. Ang kasiyahan natin ay inalaga ng Panginoon na hindi manggagaling sa kanyang provision kundi sa presensya mismo ng Panginoon. Ulitin ko, ano yung maliwanag sa atin? The basic need is intended to cover up basic expenses. The basic need is intended to allow us na tayo ay makapumuhay ng isang an existing and surviving life. Isang decenteng buhay. That's all the intention. Nangangulugan, hindi ka pwedeng maging masaya sa mga basic need na yan. Sabagat hindi yan binigay ng Diyos para pasayahin ang puso mo. Binigay ng Panginoon para i-cover up ng expenses mo at ang tunay na kasiyahan mo ay yung presensya ng Diyos mismo na nasa iyo. Sabagat hindi lang security binibigay sa iyo. Sabi nga, if God is with you, who can be against you? Hindi lang yung kasiguraduhan ng buhay ang binibigay sa iyo. Pag ang Panginoon nasa iyo ang buhay. But the very essence of that is that the joy of the Lord, yung contentment, yung kasiyahan ay nagmumula sa presensya ng Diyos na nakatahan sa iyo. Ngayon, here is the confusion. When people see na ang kanilang pangangailangan ay itong mga basic need na ito, they also assume na ito rin ang kanilang kasiyahan. Kaya ang nangyayari, pilit nila itong hinahabol thinking that if they will be able to have all these basic needs, they will be contented. You will never be contented by running after all of these basic needs because they're not intended to make your heart happy. What would make you happy is the presence of God in you, which you already have. Nasa iyo na, even without or with or without the basic needs, provision. Kaya ang mga unbeliever, ang mga hindi mananampalataya, sa ganung takbo ng isip, makikita natin na ito rin ang bakit hinahabol nila. Hindi lang yung mag-survive sila, kundi sa maling akala na ito rin ang magpapasaya sa kanila.
hindi naiintindihan ng mga unbeliever kung ano nagpapasaya sa tao. Kaya pilit nilang pinapasaya ang kanilang mga sarili sa mga iba't ibang mga bagay na pwede nilang mabili sa sanlibutan. Iba't ibang mga bisyo, mula sa alak, sigarilyo, sugal, pambababae, pero lahat ng involved dyan. Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit nauuwi. But let me just explain, gusto ko ay ibigyan natin mo ng lahat na ito ang dahilan kung bakit ang isang hindi mananampalataya na hindi nakakaranas ng contentment sa Panginoon. Iisipin niya na nagiging masaya siya kapag binibigay niya ng daan ang mga bisyo sa kanyang katawan dahil hindi niya maranasan yung ultimate na contentment at kasiyahan na galing sa Espiritu ng Diyos lang. So, paano paraan? Ang isang manginginom, kahit pambili na lang niya ng pagkain yan, ibibili pa rin niya ng alak. Munta kayo po ka rin baryo, talagang ahit mong pati rin ng asawa. Paano murani yung asawang lalaki, babae, paano murani yung asawang lalaki? Paano tulaan mo rin ang panyaling abyas? Itang asawang lalaki, uy retar, itang panyaling abyas at yun ay itang kudrado, itang 4 kantos, o kaya itang bilog. Panyaling na yung alak. Huwag na yung pagkalay na kaya pero rin nalugulan na, isipan na pagbilinan ng kulang ng kanyang sarili, binibigyan kasihan ng kanyang sarili. Pero ito ngayon, nag-aaway sila ng mag-asawa dahil yung pambili ng bigas, pinambili ng alak. Ang tanong, bakit kayo pambibili ng alak yun? Kasi ang tingin niya, magiging masaya siya doon. Pag siya ay lasing na, okay yung pagluto niya, iniisip niya na yun na yung kanyang kaligayahan. Kaya nga kahit yung pagkain ay aagawin niya para i-convert niya ito ng konsuelo dahil hindi siya nakakaranas ng kasiyahan na hinahanap ng tao. Ang problema, hindi niya alam na hindi doon ang kasiyahan ng tao. Tayo naman, minsan, kung tayo ay merong mga pangangailangan sa bahay, pupunuin natin ang buong skaparati natin. Lahat ng bakante, kung may pera ka, lalagyan mo ng stock yan, thinking that you now have everything that you needed at home. At masaya ka na, and because of that, inilagay mo yung kasiyahan mo doon, pero araw-araw, sa paggamit mo ng isang dilata, paggamit mo ng asukal, paggagamit mo ng kape, yung kaligayahan mo nauubos. And it is depleted dahil nandun ang kaligayahan mo, nandun ang assurance mo, nandun yung comfort mo, pakiramdam mo, okay na ako, dahil ng stock sa bahay. Pero that's not even a true joy, kasi na nauubos yun eh. Kaya nga pag wala na namang laman yung bigasan mo, wala namang laman yung eskaparate mo, lalagyan ng mga groceries mo, malungkot ka na naman. Hello? The true joy ay wala sa basic need. Ito sa inyo. Kaya huwag niyo mahanapin sa basic need, yung provision ng basic need, ang kasiyahan. It is already promised by God and it is provided, intended to supplicate para tayo po ay makapamuhay lamang ng maayos at makapamuhay ng disente. Kasi sipin nyo, nilalang tayo ng Diyos kung tayo namumulot ng pagkain sa ating basurahan o sa basurahan ng iba, anong klaseng pagkatao ang makikita sa atin kung ang kapantay natin ay kapantay ng hayop lang sapagkat hayop ang gumagawa. Where is the dignity of man? Ayan, tanong. The reason why God provides para sa atin sapagkat mas mataas tayo kaysa sa mga hayop. God wanted us to exist, survive dito, dahil His intention is for us to live in eternity with Him. Pero kung dito pa lang, hindi na tayo aabot, ito pa mo sa eternity. Kaya nga, dapat maintindihan natin na